Maaraw na. Ayan, so boys and girls, children, our lesson for today is about trust. Yan, hello mga kabokal. So ito, may meeting lang po kami. Isasama ko lang po kayo sa aming meeting ng aking mga tropa dito. Ayan. So kung mapapansin niyo po, wala po kami trabaho ngayon. Pinatigil ko muna yung trabaho dahil nga po doon sa nangyari. So ito, mag-uusap-usap muna kami. Ngayon, gusto ko lang po muna marinig mula sa kanila kung ano ba ako bilang ano nila, bilang bossing nila. Ano ba ang approach ko sa kanila? Ayan. So, eto mag-start tayo sa pinakabago. Ikaw, Neng, ano ba ang hawakan mo to? Ano ba ang approach ko sa inyo? Ano ba ang pagkakakilala mo sa akin bilang bossing mo? Ano po, walang trabahong mahirap po. Kung kaya mong gawin, papagawa sa'yo. Kung hindi mo kayang gawin, pwede mo naman tanggihan, hindi ka pipilitin. Ano pa? Tapos, ano po, mabait po. Ayun lang po. O yan. Si Emon yung pinakamatagal ko mga kabokal. Si Emon. Ikaw naman, Mon. Ano ba pagkakakilala mo sa akin? Mabait po. Tapos, kung ano yung makaya mo lang gawin sa trabaho, yun lang yung papagawa niya sa'yo. Hindi ka pipilitin sa iba. Tsaka, maganda makisama. Yeah. Yun lang po. Sino? Mukha mo. Ganun din sa akin. Ganun din yung Ayun din sa'yo. Ganun din sa akin sa pinaliwanag ng dalawa. Sige. Ayan. Ayan mga kabokal, so kung mapansin nyo, tatlo lang sila ngayon. Kasi nag-decision po ako na yun nga, ipatigil muna yung ito paggawa sa goat house. Nag-decision po ako na hindi na tayo kukuha ng tao sa Concordia, dun sa lugar nila. So, silang tatlo, ni-retain ko, kaya ito kinakausap ko sila. Kasi nga, alam niyo may nangyari mga kabokals na nagpakuha tayo ng kawayan, gumastos tayo, pero ginawa pa tayo ng hindi maganda. Ngayon, ayoko magbintang, wala po akong sinasabi. Wala po akong pinagbibintangan. Kaya lang, nangyari po sa baluarte nila yung mga kabukas, sa lugar nila yun eh. Nangyari po doon na magkakapit-bahay sila halos doon. So, di ba? Nawala yung tiwala natin, in short, nawala po yung tiwala ko, which is pinaka-importante po na elemento sa ating buhay. Trust. Pag nawala po ang tiwala talaga, mahihirap na pong makisama sa tao. Kaya nag-decide po ako na hindi na ako kuha doon sa lugar nila. Sila na lang, pero ito sinisigurado ko po na loyal pa sa akin. Baka hindi na loyal itong mga to sa akin. Ayan. Na lang, may royal na. So yun mga kabokals, doon po sa hindi nakakalam, yun nga, nagpakuha tayo ng kawayan, nagbayad po tayo ng 150 ang isa sa isang puno, nagbayad tayo ng 4 na tao, 600 ang isa para pumutol doon. And then kinagabihan po, parang siya ang nagbayad. Pinili po lahat ng magaganda at ninakaw. Ang itinira po sa atin yung mga latak na lang. Kaya ayun, ito, na-pending po yung ating goat house. Kaya ayun, ayun, Emon, Naneng, Renan, kinakausap ko kayo kasi yun nga, kayo na lang i-retain ko. Kayo na lang yung magtatrabaho sa akin, hindi na ako kukuha ron. Pasensya na. Alam ko mga kamag-anak yung mga nandoon. Kaya lang, ganun talaga eh. Di ba sinabi ko naman yun, nangyari na kay Joseph yun mga kabokas. Ito hindi ko na-document. Yung isang kamag-anak din na si Joseph, yung unang kasama namin dito na gumagawa dati, niyari na rin ako sa kawayan din. So, bayugi na pinapakuha ko, ang ibinigay sa akin yung busitik, yung mumurahing kawayan. So, hindi ko kinuha yon. Hindi ko na rin kinuha yung pera sa kanya, pero hindi ko na siya pinagtrabaho. So, ngayon, wala siyang trabaho. Ngayon, eto na ulit na naman, kawayan na naman. So, gano'n na naman. Kasi, mga kabokals, ganun po ako, hindi po ako marunong maghigante, hindi po ako talaga, ayoko na ganun eh. Kaya lang, once na niloko mo ko, hindi ka na makaulit sa akin. Hindi ako magsasalita, madalang ako, nag-burst out ako, yes, kahapon, nag-burst out ako ng galit ko. Pero ngayon, okay na ako. Wala na sa isip ko yung maghihiganti pa ako. Pero gusto ko siya matrace, kung gusto ko malaman kung sino talaga siya, kung matitrace siya ng barangay. Pero iano natin yun, iiwan natin sa barangay yun, pero tayo mismo hindi na tayo gagawa ng ano pa man. Ipinasa ko na sa barangay yun, bahala na sila kung mahanap nila. Kung hindi, okay lang.
kung makatakas man siya sa barangay, hindi man natin siya mahuli, hindi siya makakawala sa ating Panginoon. So, pinagpapasa Diyos ko na lang kung ano yung ginawa niya, pagbabayaran naman niya yung balang araw or yung karma, di ba, pag dumating sa kanila. So, yun. Ang gusto ko lang ipaano sa inyo, Emon, Naning, Renan, huwag niyong sisirain yung tiwala nung taong tumutulong sa inyo. Ako, nakita niyo naman ako, kahit wala akong pera, bumabalik kayo sa akin, ginagawa ko ng paraan yan para makapagbigay ako sa inyo. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyo akong lulukohin, hindi ko kayo pababayaan. Diba? Yun naman ang importante ron. Alam niyo kasi sa buhay natin, kahit anong sikap natin, kahit anong sipag natin, minsan hirap na hirap tayo umangat, di ba? Kailangan natin ng tulong ng ibang tao para umangat tayo. Pero kailangan yung taong tumutulong sa inyo, matutunan nyo ring pahalagahan. Huwag niyong lulukohin, huwag niyong gagawa ng masama. Di ba? Kasi hindi man kayo, let's say sabihin nyo, hindi naman ako mahuhuli yan eh. Ang Panginoon hindi natutulog yan. Di ba? Eh paano kung ang Panginoon ang gumanti sa inyo in behalf ng taong niloko nyo, di ba? Ganun lang yun. Bad karma. Lagi nyo isipin yan. Lagi kayong gumawa ng mabuti. Nakita nyo naman, oh. Di ba? So ngayon nga, dahil mababait kayo, merong nagbigay sa inyo ng mosquito killer lamp. Yan, mga kabukas, may nagbigay sa kanila ng mosquito killer lamp na sa bahay, pinadala sa akin. Pero hindi ko pa nadadala. Shout out nyo. Ricardo Decena. Si Sir Ricardo Decena. Shout out kay Ricardo Lucena. Yan. Shout out po. Sir Ricardo Decena, maraming salamat po. So, pinadalan kayo ng mosquito killer lamp para hindi kayo lamukin sa gabi. Di kuryente. Di kuryente. Eh, magkakaroon tayong kuryente. Gawad na lang. So, yun. Maraming salamat, Sir Ricardo Decena, sa bigay mong mosquito killer lamp. Ayan. And ito pa, isang example ko sa inyo, Naning, Yes po. Emon. Gumawa kayo ng mabuti, wag kayong maagrabyado ng ibang tao. Ang Panginoon gagawa ng paraan yan para ibalik sa inyo yung nawala sa inyo. Shout out kay Sir Renato Ferrer from San Ildefonso dito. Konting kembot lang, mga kabukas. Diyan sa may Eagle Cement lang daw siya malapit. Diyan po yun. Sir Renato Ferrer, at bibigyan niya tayo ng kawayan. Meron po siyang tanim na kawayan sa tabing bahay lang niya. So pupuntahan ko, maghahanap lang ako ng mamumutol dito. Pupuntahan namin ni Emon. Yan, sir, maraming salamat. Maghahanap lang ako ng mamumutol at papasyalan na kita dyan. So yun, di-solve na yung ating problema sa kawayan. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Basta firmes lang kayong gumawa ng mabuti sa kapwa nyo. Wag kayong mga agrabyado. Ang Panginoon, laging magpapadala sa inyo ng tulong yan. Hindi niya kayo pababayaan. Ako, ganun ako. Alam niyo ba na dumadating ako sa punto na hindi ko na alam kung saan nakukuha ng panggastos. Pero maya-maya, ayan, may mga tulong na dumarating. Yung may share ko sa inyo. Akala niyo ba mapera ako? Hindi. Hindi ako mapera. May mga tao tumutulong sa akin, kaya meron tayong ipanggagastos dito. Diba? So, yan. Pilitin niyo lang magpakabuti. Wag kayong gagawa ng masama. Ibabalik sa inyo ng Panginoon yan. So, ang hinihiling sa inyo, wag niyo ako lulukuhin. Para magsama-sama tayo na matagal. Ayan, nakita niyo yung nangyari kay Joseph. Nakita niyo yung nangyari sa mga iba pang kamag-anak niyo. Wala silang trabaho na. Alam ko, ako gusto ko talagang tumulong eh. Yun ang goal ko talaga sa inyo kasi yung pamilya niyo nga doon, mga kamag-anak niyo. Alam ko naman na hirap din kayo. Kaya lang, ganun pa nangyari na wala yung tiwala ako. Pero hindi ko sinasabing galing sa hanay nyo. Kaya lang, yun nga, nangyari sa baluarte nyo eh. Kaya, damay-damay na. Ganun talaga. Mas kulang niya, hindi ako pamilya nila. Oo nga pala, malinawin ko lang mga kabukal sa si Naning po, hindi ka mag-anak to, hindi ka mag-anak. Ito po ay anak sa labas. Hindi, galing po siya sa ibang lugar. Saan ka ba? Area H po. Area H, papuntang Sampol, San Jose del Monte, Bulacan. So, hindi po siya taga Concordia. Sila lang po ni Emon sa Renan.
Ito po ay tropa. Tropa Tropa lang lang ni Emon. Ayan. So yun, miniting ko lang sila mga kabokals. Wala naman po tayo masyadong ginawa ngayon at tigil nga po ang trabaho. So sila po ay naka-relax lang, relax mode lang din. At yun, sinamantala ko nila at kinausap ko sila. So yun, tingnan natin bukas kung makakuha tayo ng mamumutol para makapasyal tayo kila Sir Renato. Ayan. O baka may gusto ko yung sabihin bago tayo magtapos. Salamat po po kay sa Sir mga- Renato. Renato, saka yung nagbigay sa inyo Sa mosquito po. Salamat po sa nagbigay ng mosquito. Ayun lang. pangalan ni Sir Ricardo De Sena. Salamat po kay Kuya Sir Ricardo. Ricardo Sena. Salamat po. Ayan. So yan mga kabokals. So yun po. Na-share ko lang po itong meeting namin mga kabokals kasi gusto ko pong mag-set ng example sa iba pong nangangamuhan. Yan. Kung ang amo niyo naman po maayos naman po tao, huwag niyo pong gagawa ng masama. Kung balasubas yung amo niyo, yung okay lang siguro. Kaya lang, ito sa kanila na nanggaling. Maayos naman po yung aking pakikitungo sa kanila. Kaya lang, yun ginagawan pa po tayo ng hindi maganda. Kaya yun po yung hindi ko matanggap. So yun, sana po maging lesson dun sa mga nangangamuhan. Kung okay naman po yung inyong amo, sukliin niyo po ng kabutihan din. Ayan, so yun, iikot lang tayo mga kabokals at wala naman po tayo masyadong ginawa ngayon. Ipapasyal ko muna kayo. Okay na, relax na kayo dyan. Ayan mga kabokals, so libot lang tayo bago tayo magtapos. Towie! Ito ang kung loyalty mga kabokals yan. Wala pong tatalo sa aso. Kung loyalty po pag-uusapan, aso. 101% loyal po ang aso. Ipasyal kayo. Ilabas ko na nga ako pala si Dagul. Nabilhan ko na ng panulos na bakal. Ayun namamaingin ko loko yo. Ano Brad? At bago ang tali niya mga kabokals. Kaya pala may chicks ka dyan ha. May chicks ka dyan brother ha. Ayan mga kabokals, bago tali niya no. Pati yung hose niya bago hose niyan, bago tali and then yung tulos niya bakal yun mga kabokals. Yung solid na bakal na nasa 2 feet ang haba and then pinalagyan ko ng ng pati, parang letter T siya and then ayan nakatusok. Hindi na ilalabas ko na si Dagul. Ayan, and then yung ating mga inahin ayun, si Tisay at saka si Bambi. Ayan yung mga baka na yan, hindi atin yan. Kay Kuya Greg yan. Ayan mga kabokals. So ikot ko lang kayo. Ito mga native Kaya pala si Dagul ano Dagul? May chicks ka pala, kaya pala kay tahimik dyan. Mga buntis daw ito Ila Kuya Greg din to Yan. Kasi nga medyo mapipending yung ating kulungan ng kambing kaya lalabas-labas ko na lang muna. O sige. Bye-bye po. Ay, bye-bye. Bye-bye po. Papaalam ka na. Ayan, ang ating mulberry. Kaya lang parang natamaan yata. Buhay na yung ating mulberry. Ito. Sunog si Naning dito, sabi ko wag magsusunog, isasako na lang at ipapadala sa truck ng basura. Pero sabi ko wag na magsunog. Bawal na kasi magsunog yata ngayon. Itong area na to mga kabokals, pag nalinis to maganda pa to. Marami pa tayong magagawa rito. Wala na ko rito magtanim ng mga vegetable, pechay, talong, yung mga pang-ulam namin. Yan sa area na yan. Dito sa area na to. Kasi yung breeding area natin ng mga manok dito na tayo ayun clear na sila dito. Ito yung mga duluhan na tinira sa akin nung walang ya. Walastik talaga tayo. Ayan yun yung trinabaho namin ni Naning, kami dalawa lang gumawa niyan.
Pakita ko sa inyo. Andun ang daan, pero pwede rin magdaan dito. Pwede tayo magbawas ng Madre de Agua dito para entrance. Ayan oh, hindi mas maganda yung kinalalagyan ng ating mga manok. And then ito, ayusin pa natin yan. Yung mga fly pen na yan. Para makapag-start na tayo mag-breed. Hindi ko pa napaliguan to kasi nga dun sa nangyari na pending yung pagpapaligo sa kanila. Pero andyan na yung shampoo saka yung Sunrox. Bukas agahan ko dito para makapagpaligo ako nito. And then purga. And then isasalang ko na yung mga ibibreed natin. Magbibreed tayo, decal brown. Siguro gamitin ko yung yung decal brown asil natin. Tapos ibibreed natin sa decal brown natin. Kukuha tayo ng mga siguro tatlong decal brown hen, paparis natin sa kanya. Tignan natin kung anong kalalabasan kasi 50% decal brown, 50% asil. Yan. Binigay sa atin ni Sir Darwin yan. Ito yung ating Dong Tao rooster saka yung ating mga Rhode Island rooster. Yan. Ayun si Dumpo Giant. Wala pa sa ayos yan. Pag naayos natin mas maganda tignan. Pero 'di ba? At least ayan may bubog na sila, 'di ba, mga kabokals. Hindi ka pa pala na lagay yung pandiin. Bukas na lang. Ito mga ang isang senyales po na buhay pa ang yung Madre de Agua cuttings ay sariwa pa yung pag ginanyan mo, sariwa pa. Ibig sabihin buhay pa siya. At yan, sisibol yan, mga ilang araw pa sisibol na yan. Yan po. So ito yung ating magiging breeding area. Ayan. Basta kailangan permis lang linis ng kanal para hindi mag-amoy sa mga manok yung pupo ng baboy. Ito yung mga bake. Shoutout kay Ato, yung tricycle driver sa may Briatoda. Yan, meron po siyang isa diyan. Meron po siyang isa diyan na madilim, sorry. Ayan. Meron po siyang isa diyan na babae, aalagaan niya. Yan pre, wait ka lang konti, pinatataba ko pa para maganda-gandang simula. Para pagka binigay ko sa iyo maganda-ganda naman. So yan, pinatatabaan natin. Tinitira ko na yan ng naka-pre-starter na yan. Kasi pre-starter ang binabanat natin sa kanila para tumaba. Ayan po ay napurga na. Yan, ivermectin nga po ang ginamit natin. Ito yung kay Basya. Malaki na pero hindi pa walay. Hindi pa walay yan. Tignan ko nga yung records ko mamaya kung kailangan na iwalay. Kaya lang wala pa pala ako pagkukulungan. Kasi hindi naman sila po pwedeng isama rito, mag-aaway ang mga yan. Kailangan yan by group kasi yan. Pagka ang biik pinagsama mo different batch, magbubugbugan yan. Kaya ito may mga kakapunin pa pala ako dyan, may mga lalaki dyan. Baka bukas makapagkapon na rin ako. Ito si Kimberly, nabulugan na yan. And then ito, nakalimutan ko pala, magtuturok pala ako ng ngayon, ivermectin sa kanya. Kaya mamaya tuturukan namin. Kailangan may maghahawak kasi subcutaneous injection, mahirap pong gawin yung pag pumipiglas. Kailangan pahawakan ko. Ayan si Kanor. Ayan. Malapit na namang mamantikaan ng iyong lalamunan, brother. Kasi ito malapit na itong maglandi ka agad. Maglalandi ka agad yan. Basta inawat yung anak, maglalandi yan in 21 days. Baka mas maaga pa. Pero kailangan maturukan mo na ng ivermectin para may condition. And yun, ating mga pato. Yung goat house. Diyan daw sila matutulog mamaya. Wala sila dyan. Malamig dyan. Yan. And ito na. Fully recovered na po yung ating mga decal browns. Fully recovered na po. Decal brown. Rhode Island. Ayun, Rhode Island yung mga kabukas. Yung malaki na yan. Ayan, ito. Yan. Rhode Island yan. Asan pa isang Rhode Island natin? Dalawa yan sila dyan
Ito mga boss. Rhode Island yan. Ayan. So magbe-breed tayo niyan. Kaya lang wala na akong Rhode Island rooster. Ito kabir. Then ayan, ito mga kabir natin, yung mga hens. Tatlo yan sila na kabir hens na nakasama dyan. And then all the rest is mga ano na, mga ito pa pala si Dong Tao hen natin. And all the rest is ano na, Decal Brown. Ayan. Lakas sa tubig, kalalagay ko lang, ubos ka agad oh. Lalagay uli ako. Ayan. Pero good thing is yun nga na naapula natin yung pagkalat ng infection. Lahat na sila ay okay na ngayon. Lalakas na kumain lahat. Ayan, masisigla na. Wala nang namabaga ang muka, wala nang nakapikit. Ayan. Yun. Ito pa pala yung ating mga Dong Xiaobo na ano na, nakakalimutan ko na edad nito mga kabokos. Nawala na yung records ko. Hindi ko alam kung ilang buwan na itong mga to. And ito yung ating nag-iisang natirang ang tawag dito, white leghorn. Ito okay na to, napakasigla na rin ito. Ayan, ito meron pa tayong Dong Xiaobo dito. Natakpan ko kasi mainit kanina. Ayan, ayan, may takip siya. Ayan, Dong Xiaobo. Pinaplano ko itong ano, kasi meron na tayong malalaking Dong Xiaobo dun. Ano kaya kalalabasan kung i-prepare natin sila sa darag, no? Yung mga lalaki ron. Prepare natin sa darag, mga hens, darag hens, diba? Siguro masarap din ang kalalabasan nun. Tingnan natin. Ayan, mga kabukas yung ating farm, backyard farm. Ayan o, yung patungan natin. Hindi na sayang yung ating mga pinagawang pugaran kay Emon dati. Nagamit natin as ano, patungan ng mga kung alik-alik. Ito mga ipa yan para hindi mabasa. Ito dayami para sa pugaran ng ating mga Decal Brown. Ito yung pugaran natin para sa kanila. Hindi ko pa na set up. Then ito yung ating ano, mga medicine tawag doon, shell. Medicine shell. Ayan. Ayos. Unti-unti mga kabukas, umaarangkada tayo. May mga obstacle along the road, may mga lubak along the road, pero we are still moving forward. Yan, kasama po sa laban ng buhay yan. Importante, huwag tayo magpapatalo, huwag tayo magpapadala sa emosyon natin. Sorry po kung nag-burst out ako dun sa previous vlog ko, pero yan, okay na ako ngayon. Bahala na si Lord sa kanila. Isusubo ko sila kay Papa Jesus. Isinumbong ko na pala. Isinumbong ko na sila kay Papa Jesus. Ayan no. Oh, ayoko na magsalita. Okay na ako eh. May makukuha na tayo ng libreng kawayan eh. Okay na ako. Sige. Paala na sila sa buhay nila dun. Ayan. Chloe! Okay ka ba tayo? Okay ka ba dyan? Yung ano niya, yung steel matin niya, yung ngayon hindi ko pa na ano. Pero okay naman siya, sanay naman na sila sanay na siya kila Emon eh. Napapakain na nga nila yan eh. Sabi ko, wag lang hawakan kasi ano, wag sila magtiwala diyan kasi ano nga yan. Minsan may tendency siya na para nagugulat siya, kumakagat. Pag nagugulat siya. Yun. Payapang-payapa rin sa lugar na 'to mga kabukas. Ayun. Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Unti-unti na natin naayos. Balak ko magpatayo ng poso siguro dito sa gitna. Or dalawa yan eh, dito. Diyan sa gitna or dito. Dito sa gilid. Yan, yun ang plano. And then lagay tayong vegetable garden dyan sa likod. Tanim tayo mga pechay, mga sitaw, ganyan, talong. Mga pang ano lang, ilang piraso lang pang kain-kain lang. And doon dito nga pala, ay atin pa. Gusto ko magtanim ng patola.
pwede ba ako magtanim ng patola sa lote mo? Ano lang naman, ibabalag lang naman yan mga kabukals sa ibabaw ng mga ano. Sa ibabaw ng mga Madre de Agua natin yan. Magbabalag. Pero ipapaalam ko muna sa kanya, hindi ko pa siya na PPM eh. Siyempre papaalam ko na, hindi ko na may papagawa kagad. Siyempre paalam muna tayo sa may-ari. Yun. Pero yun po plano, patola, masarap din yun. Miswa, sardinas lang, katapat nun. Patola, ang sarap na. Yun po. Ayan mga kabokos, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Again, shoutout po kay Sir Renato Ferrer at kay Sir Ricardo Decena. And syempre sa lahat po ng ating mga solid kabokals and mga solid viewers, maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!